Welcome po ulit sa channel natin. Ngayon po ituturo ko sa inyo, i-share natin tong idea kung paano magpalit ng lower blade nitong mga ganitong klaseng edging. Ito po Juki MO3314, pero same lang po sila ng process nung Siruba 747, 4 threads, 3 threads, or 5 threads. Ito pong makina na to 4 threads, pero same lang din po sa Juki na 5 threads. Unang proseso po, alisin nyo yung kanyang pressure foot. Babaan nyo itong lever na to. Ito, babaan nyo ganon para maalis yung pagkakalak nya rito. Ayan, para may swing out nyo to. Make sure na yung karayom nyo nakataas, kasi kung hindi, baka mabali yung karayom nyo pagka sumabit dito sa pressure foot. So itaas nyo itong lever na to para may swing out nyo to, tapos bitawan nyo na yan. Sa mga Siruba, yung ganito nya ay nandito sa taas. So meron ditong lever na itataas nyo pa ganyan para tumaas ito yung lock ng pressure foot, para may swing out nyo yung pressure foot. Okay, so dahil naalis na natin yung pressure foot, ang next process ay ipipress nyo to para matanggal nyo tong cover na to. Ganyan. Sa Siruba, ganun din. Meron din siyang ipupush dito katulad nito para matanggal nyo yung cover, yung lock ng cover. Ito kasi yung pinaka-lock ng cover. Next process po, alisin nyo itong cover na to. Hawakan nyo lang dito, tapos i-slide nyo lang papunta rin sa kanan, sagad. Tapos tsaka nyo ihilain pa harap. Sa Siruba po, pareho lang din po ang sistema. Ganun din po ang gagawin nyo. So dito tayo sa next step. Kailangan nyo na po ng screwdriver na ganitong klase, or kahit na maiksi lang, basta yung pinakaulo nya ay katamtaman para dun sa screw na yon. Pakita ko lang yung screw. Ang i-open po natin na screw ay ito, kasi yan po ang humahawak sa shafting na humahawak sa blade, sa lower blade. Kasi itong kapares niya ng upper blade, usually po carbide ang kinakabit dyan, kaya mas matagal po ang buhay niyan, hindi basta-basta na pupurol. Kaya ang madalas po pinapalitan ay yung lower blade. So ito po ang tatanggalin natin. So gamitin nyo ng screwdriver, open nyo itong tornilyo na to. Pag na-open nyo na siya, itong blade holder, tutulak nyo po pakaliwa. Ayan. So pag binitawan ko, may spring kasi yan sa loob. Pag binitawan ko, kusa yan pupunta sa kanan. Ayan. So kailangan nyo pisilin yan para pumunta sa kaliwa. Ayan. Habang nakapisil kayo, nasa kaliwa siya, etong tornilyo nya, ito, ihigpitan nyo. Bahagya lang, para lang etong blade holder hindi na bumalik pa kanan pag binitawan nyo ng daliri nyo. So ngayon, nigpitan ko na to. So itong blade holder nya sa baba, hindi na siya pumunta sa kanan, permanente na siyang nasa kaliwa. Ang idea, para hindi na sila magdikit. So nakahiwalay na yung upper blade dun sa lower blade. Ngayon naman, since nahiwalay na natin yung upper blade sa lower blade, pwede natin luwagan itong tornilyo na to. Ito po yung tornilyo na humahawak sa lower blade. Focus ko lang. Ito po. Kasi itong tornilyo na to ang umiipit dito, at ito naman ang umiipit sa lower blade. So luluwagan natin itong tornilyo na to. Luwagan nyo lang, huwag nyo nang alisin, kasi pwede nyo nang hugutin itong lower blade. Hugutin nyo siya pababa.
So ito, kung mapapansin nyo, yung blade nya, yung talim nya, meron na siyang tama, meron na siyang uka. So yun yung uka na ginawa nung upper blade. So pwede nyo itong pahasa. Kung ano yung angulo rito, gagayahin nyo lang kung anong angulo rito at saka kung ano yung angulo rito. Ayan, para makita nyo. So hindi siya totally naka-flat, medyo pag ano ng angulo nya. Dito naman, kitang-kita naman na meron din siyang angulo, pa-slanting. So gagayahin nyo lang mo yun. Mas maganda kung sa grinder nyo siya hasain kasi ang idea lang, pag hinasa nyo, pupudpurin nyo lang yon, uubusin nyo hanggang sa mawala yung tama ng upper blade. So kailangan nyo maubos yon hanggang dito. Okay, so since na may pampalit naman tayo, papalitan na lang natin to ng bago. Ito po yung luma. Ito yung kapareho niya na pampalit na bago. Ayan, pareho sila. Tapos ito naman po yung optional na pwede nating ikabit, na yung tip niya, yung pinaka blade niya ay carbide na din. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung carbide, medyo iba yung kulay niya dito sa part na to. So pwede nyo yung ikabit ito para mas matagal lang palitan nyo. Kasi kung ang kakabit nyo, ipapalit nyo rito ay ganito rin, regular na bakal lang, ay ganun din, mga 2 to 3 months lang ang buhay niya, magpapalit ka na naman or magpapahasa ka na naman. So gastos yun sa labor. Pwede nyo gamitan na lang ng carbide. At least ito, kung hindi man doble, baka triple ang lifespan niya. So kakabitan na lang natin siya ng carbide. So ang pagkabit ng lower blade na bago, kung paano nyo hinugot pababa yung luma, doon nyo rin isusuksok pataas. Slide nyo lang pataas. Kung mapapansin nyo, position niya rito pantay lang sa plato. Hindi nyo pwedeng pasobrahan, hindi nyo pwedeng palubugin. Yan, hindi nyo pwedeng palubugin. So kailangan pantay lang dun sa plato. Ganyan. Tsaka nyo higpitan itong set screw. Pag nahigpitan nyo na yan, pwede na nating i-release ito, tornilyo rito. Pwede na nating luwagan itong set screw na to para magdikit na yung lower blade papunta dun sa upper blade. Yan. Kasi nga spring loaded yan, kusa siyang didikit doon. Pero since na medyo luma na to, kailangan tulungan yung dumikit ito papunta doon. So habang nakatutok ako sa tornilyo at maluwag pa yung tornilyo, tutulak ko pa to pa kanan. Yan. Tapos tsaka ko higpitan itong tornilyo. Yan. Para ma-check kung tama yung setting natin, kailangan i-testing nyo siya sa sinulid. Kuha kayo ng sinulid. Subukan nyo kung tataba siya na maayos. Yan. Tamang-tama yung putol niya. Walang himulmol. Pagka ganyan ang putol ng sinulid, sa pagkakasetup nyo ng blade, tama setup nyo ng blade. Isa pa. Ayan. So, na-set na natin na maayos itong blade. Pwede nyo nang i-close yung mga cover.
Ito, itulak nyong pakanan. Yan, pakanan, tapos idikit nyo, tapos tsaka nyo siyang hayaan na ma-close pakaliwa. Ito naman, cover na to, tulak nyo lang pakaliwa, maglalak yan ng kusa. Ayan. Tapos ito, pressure foot. Ganun din, push nyo muna to pababa, tapos i-position nyo yung pressure foot papasok. Make sure na yung karayom nyo nakataas, dahil pag nakababa baka mabali siya. So i-position nyo lang yung pressure foot, tapos saka nyo i-release to. Okay, subukan natin yung takbo niya.